Ako na nga pala yung nag-therapy kay mama. Hindi niya kasi kakayanin kapag ka sa mismong professional dahil 1 hour yung session nun. Hi guys, ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bali ngayong umaga nga pala, pinakain ko muna sila ng almusal. Heto nga at binigay ko sa tita ko 3 tinapay na. Hindi ko kasi alam kung anong oras ako makakauwi. Tapos binigyan ko na din siya ng gatas. Hanggat maaari nga, dinadamihan ko yung pagkain niya. Kasi baka mamaya kulang siya sa sustansya. Lalo noong nakaraan, hindi lang nakaraang buwan, makalipas ang basta napakaraming araw, napakaraming buwan at taon na halos kulang na kulang kami sa sustansya sa mga kinakain namin dahil sa pagtitipid namin. Alam nyo naman, gawa nga ng yung sahod ko, binabayad ko lang din sa utang. Pero ngayon, awa ng Diyos ay makakasweldo na ako sa pagbablog ko. Kaya naman maraming maraming salamat sa suporta nyo. Nadaan na nga rin ako ng simbahan at ganito nga yung lagi kong ginagawa, nagsa-sign of the cross ako. Tapos nakarating na nga ako dito sa hospital na pinagpapa-check upan ko. At lumabas na nga yung resulta ng 2D echo. Ayos, wala na yung baradong ugat sa puso ko. Pero hindi daw ibig sabihin nun ay susundin ko na naman kung ano yung gusto ko. Shoutout nga pala dito kay Arian, katrabaho namin sa dati namin trabaho. Tapos pag-uwi, nagpagupit na nga muna ako. Shoutout nga pala dito sa tito ng kaibigan namin sa may Bebots Barbershop. Yung tungkol nga pala sa may baradong ugat sa puso ko, ang resulta ng 2D echo ay normal yung iba pero may nakita pa ring mild. Pero sa Sabado ay babalik pa ako doon sa ospital dahil nandoon yung cardiologist nila at para nga daw mas matignan ng maayos kung ano talaga yung kalagayan. Pero sa ngayon ay wala na daw ako dapat ipag-alala at wala nang kailangan gamot na inumin pa. Pero kapag may naramdaman akong sakit, kailangan kong uminom kapag kailangan. Ano daw? Basta yun, ang importante, medyo maayos na yung kalagayan ko. Para nang sa ganon ay mas maasikasok sila ng husto. Kagaya nitong ginagawa ko na ina-assemble ko yung para sa paan ni mama para maigalaw-galaw yung mga binti niya. Sabi ko nga sa kanya ay kaya niya yan at kapag napagod siya ay pwede namang ihinto na muna. At least isang beses sa isang araw gagawin namin to para hindi mabigla yung katawan niya at mga binti niya. Sunod naman ay itong sa kamay niya. Nilalagyan ko nga ng gloves na gumagalaw para hindi ma-stock up yung kamay niya. Ako kasi talaga yung tipo ng tao na hanggat may paraan ay gagawin ko. Hindi ko na lang ipapagsawalang bahala hanggat kaya ko. Tapos ito, naglaban na nga ako dahil wala na ngang maisusuot si mama para bukas. Mabuti na nga lang din at may washing machine kami na napundar noong nakakapagtrabaho pa ako. At mayroon na ding dryer na nag-sponsor sa amin kaya naman mapapabilis na itong proseso ng paglalaba ko. Sabi nga ni Doc, wag daw ako magpakapagod. Pero hinay-hinay lang talaga ako sa pagkilos ngayon lalo't kung minsan ay nararamdaman ko talaga kahit na nagluluto lang ako ay medyo pagod na. O paano, hanggang dito na lang itong video natin na to. Maraming salamat po sa suporta nyo. God bless po.